Isa ang Indonesia sa mga bansang nagpapatupad pa rin ng death penalty o parusang kamatayan. Sa kaso ni Mary Jane at 8 iba pang drug convicts, isasagawa ang pagbitay sa pamamagitan ng firing squad. Nagpapatrol, Caroline Bongkin. Death by firing squad ang haharapin ni Mary Jane Veloso at 8 iba pang convict dahil sa iligal na droga. Sa ilalim ng batas ng Indonesia, posibleng mahatulan ng death penalty ang mga pinakaseryosong krimen, gaya ng paglabag sa batas ng narcotics at psychotropic substance, korupsyon at terorismo. Inaabisuhan ng mga convict 72 oras bago ang kanilang kamatayan. Dito, tatanggap ang prosecutor ng mensahe o anumang pahayag mula sa convict. Dadalhin sila sa itinalagang lokasyon at doon pwedeng makapag-request ng religious council. Pagdating sa lugar ng execution, pipiringan sila. Pwede silang mamili kung nakatayo, nakaupo o nakaluhod silang babarilin. Kung sa tingin ng prosecutor ay kinakailangan, itatali rin ang kanilang mga kamay at paa. 14 na pulis ang nakatalaga sa execution, pero ang 12 tamtama o provincial police lang ang nakatoka sa pagbaril habang nakastandby ang isang bintara o non-commissioned officer. Pupwesto ang firing squad 5 hanggang 10 metro mula kila Mary Jane. Ayon sa Jakarta Post, isa lang sa 12 rifle ang may live bullet. Hindi alam ng mga babaril kung sino sa kanila ang may rifle na may live bullet. Sa pamumuno ng prosecutor, sisimula na ang execution. Itataas ng firing squad commander ang kanyang espada. Hudyat na kailangan ng itutok ang mga armas. Pagbaba ng espada, saka kakalabitin ang gatilyo ng mga rifle. Isang doktor ang magkukumpirma na patay na ang convict. Pagkatapos, gagawa ng write-up at pipirma sa report ng execution ang prosecutor na isasama sa official court ruling letter. 200 million rupiya o $15,500 ang nakalaang gastos para sa bawat bibitayin. Ang pamilya o malalapit na kaibigan ng namatay na ang bahala sa kanilang libing. Caroline Bongkin, ABS-CBN News.